Good morning. I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we are the Castros. We bring you the news. the views that we think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. First on the news, the House Committee on Justice is pushing through with its hearing to determine probable cause in the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. ACT Teachers Representative Antonio Tino told 1PHS Sa Totoo Lang that the proceedings cannot be stopped as it is a constitutional duty of Congress. This comes after a petition was filed seeking a temporary restraining order to halt the hearing. Tino warns this could lead to a constitutional crisis if the courts intervene in the impeachment process. Kaya nga po kung mag-i-intervene ang Supreme Court, pwedeng may banta ng constitutional crisis. Yun ang problema kung sakaling manghihimasok muli ang Korte Suprema sa impeachment process. The House Justice Committee resumes its impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Let's watch this. The people with honor. Remind us that beyond differing views and positions, we are bound by a common responsibility to uphold what is right and just and to act with courage and accountability. Instill in us patience in deliberation, respect in discourse, and humility in recognizing that the authority we hold is a trust given for the greater good. May this body be an instrument of truth and justice, and may our actions reflect our highest ideals as public servants. All this we ask in your holy name. Amen. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Bayang magiliw, perlas na silanganan, hanap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Pangiligang, duyan ka ng magiting. Saan nalupi, di ka pasisingin. Sa dagat ang putok, sa simoy at sa langit mong lugaw. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang islap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw na kailan pa may di magdidilim. Mamatay ng dahil sa'yo. The hearing of the Committee on Justice is hereby called to order. Considering that the hearing today is a continuation of the last suspended hearing, we will be dispensing with the calling of the roll of members. At this juncture, the Chair solicits the necessary motion to dispense with the reading of the minutes of the last hearing and for the approval of the same. Madam Chair, The Honorable Mika Gonzalez. I move to dispense with the reading and approval of the minutes of the previous meeting. There is a motion to dispense with the reading of the minutes of the last hearing and for the approval of the same. Do I hear a second? Second. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. The Chair will address the committee. Magandang umaga po sa ating lahat. As we resume these proceedings, there are three matters that I must address at the outset. Issues that have been repeatedly raised
and in some cases, misunderstood. First, ang una kong babanggitin, this notion that we are already conducting a trial and therefore exceeding our jurisdiction. May mga nagsasabi na ang ginagawa daw natin dito ay isang trial. At dahil trial daw ito, hindi raw natin ito trabaho, kundi trabaho ng Senado. Let us clear the air once and for all. Malinaw ang pagkakaiba ng tungkulin ng Kamara at ng Senado. The House initiates, the Senate decides. I will repeat, the House initiates, the Senate decides. Under the Constitution, the House has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Ang papel natin ay suriin at alamin kung may sapat na basehan para dalhin ang kaso sa Senado. The Senate, on the other hand, is the impeachment court. Sila ang naatasang tumanggap ng kaso at magpasya kung guilty o not guilty ang isang opisyal. Ngayon, may kanya-kanya tayong proseso para magampanan ang ating tungkulin. Kung anuman ang tawag sa prosesong ito, hearing, inquiry, evaluation, o kahit ano pa, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, malinaw ang tungkulin at malinaw ang resulta. Sa atin dito sa Kamara, to initiate cases of impeachment. Sa kanila sa Senado, to try and decide all cases of impeachment. Wala pong agawan ng kapangyarihan. So let me be very clear. Ang ginagawa natin dito ay hindi trial. Ang tanong lang natin, may sapat bang batayan para umusad ang proseso? This is merely the beginning, not the end of accountability mechanism. This committee, therefore, is not overstepping. We are not improvising. We are not experimenting. We are simply following the rules. Our rules grounded in the Constitution. Hindi ito fishing expedition. Hindi ito bahala na si Batman. Hindi tayo nangangapa. Alam natin ang hinahanap natin. Kung may probable cause ba o wala. At malinaw sa atin, hindi natin inaagaw ang kapangyarihan ng Senado na magpasya kung guilty o not guilty ang opisyal. At ano ang gumagabay sa atin? Hindi lamang batas, kundi ang tiwala ng taong bayan. Hindi lamang teknikalidad, kundi pananagutan. Esteemed colleagues, beloved countrymen, kung puro legal na usapin lamang ito, sa Korte Suprema sana ibinigay ang kapangyarihang ito. Esteemed colleagues, beloved countrymen, kung teknikalidad ang importante,
Sa husgado sana ibinigay ang kapangyarihang ito. Pero hindi. Ibinigay ito sa Kamara. Ibinigay ito sa atin dahil tayo ang kinatawan ng sambayanang Pilipino. As I said earlier, we have the exclusive power to impeach. At ang ibig sabihin ng exclusive ay malinaw. Sa Kamara, nagsisimula ang impeachment process. Sa atin ang unang galaw. Sa atin ang direksyon. At gaya ng sabi ng mga kabataan, hawak natin ang beat. Hawak natin ang beat. At sa kapangyarihang ito, pananagutan sa taong bayan ang dapat manaig. No other consideration must prevail except what is best for the country. Second, ito yung pangalawa na kailangan kong banggitin. There is this claim that the country has so many other problems and that this is a distraction. Tama naman. Marami tayong kinakaharap. Sobra. Mahal na gasolina at bilihin. Mababang sahod. Kakulangan sa serbisyo. At ang tila, walang katapusang korupsyon. But let me ask, does the existence of many problems mean we should ignore one specific problem? The committee can perform its duty while government continues to function. Multitasking ang ating gobyerno. At higit sa lahat, sa pagkakaroon ng problema, hindi dahilan para umiwas. Hindi dahilan para hindi sumagot. Mas makabubuti pa nga na harapin na ito ngayon kaysa patagalin pa. Kung may sagot, ilabas na. Kung may paliwanag, ibigay na. Tandaan natin, may mga akusasyon dito na hindi naman bago. Last year pa ito. Ngunit ano ang ginawa ng Vice-Presidente? Umiwas. Nagtago sa mga teknikalidad. Ang sabi nga, not just once, but twice. If we repeat this cycle, iwas, teknikalidad, sino ang makapagsasabi na hindi na naman tayo babalik dito sa susunod na taon? Kaya ngayon, sagutin na, linawin na, tapusin na. At kapag nasagot, lahat tayo ay malilinawan. Because hearings like this work both ways. We can proceed, but remember, we can also dismiss. After we go through this process, and after we review the evidence, we will be asking ourselves, may probable cause ba o wala? Pwede nating ituloy, pero pwede rin nating ibasura. Kaya kung may katotohanang magpapawalang sala,
mas lalong dapat itong marinig. Marami tayong problema. Totoo yan. Kaya kailangan itong harapin para umusad, para mabawasan, para matapos. Dahil ang problemang iniiwasan at tinatalikuran, lalong lumalaki. Para sugat na ayaw linisin, habang pinapatagal, lalong lumalala. Third, at ito yung panghuli na kailangan kong banggitin. We recognize that there are petitions now pending before the Honorable Supreme Court intended to stop these proceedings. Yes, there are petitions in the Honorable Supreme Court. One, filed by a group led by the lawyer of Pastor Kibuloy. Ang nagsasabing siya raw ang appointed son of God. Kung kaya nitong pigilan ang lindol, kaya rin ba nitong pigilan ang mandato ng konstitusyon? The second one, filed by the Vice President herself, as usual, represented by several lawyers, lampas 10 abogado. And the third one, filed by several individuals, mostly lawyers. Ang dami-dami namang abogado questioning the very core of our rules. And just yesterday, we received the fourth one. It was filed by Carpio and lawyers with the Regional Trial Court of Quezon City. Esteemed colleagues, beloved countrymen, total of 4 petitions na ang layon ay patigilin ang pagdinig na ito. Ang palagi nating sinasabi, public office is a public trust. Indeed, easier said than done. Ngunit, sa pagkahaba-haba ng mga ito, ng 4 na petitions na ito, let me tell you, wala ni isa na sumagot sa mga importanteng akusasyon laban sa Vice Presidente. Puro technicalities lamang ang tinalakay. Ang taong bayan ay naghahanap ng sagot, hindi ng papel. Simple lang naman ang mga akusasyon. Halimbawa, nagwaldas daw ng pera ng taong bayan at may tagong yaman daw ang Vice Presidente. Sinagot ba yan ng mga petisyon? Hindi. Puro technicalities lang. Sinasabi din nila, may 1-year bar. Sinasabi din nila, ang nag-refer daw ng impeachment na ito ay ang speaker lamang, hindi ang buong kamara. Napakasimple ng sagot. Yung 1-year bar, paulit-ulit na ito, tandaan natin na lumipas na ang 1 taon at saka lamang muling nagkaroon ng impeachment process na ito. At tungkol sa referral, tandaan din natin na ang speaker ay hindi kumikilos ng mag-isa. Siya ay kumikilos bilang kinatawan ng buong kamara ayon sa ating mga patakaran. Rest assured
that all these procedural questions will be addressed. Pero aminin natin, ang mga usaping ito ay sadyang technical at baka hindi masyadong maintindihan ng karaniwang mamamayan. At marahil, iyon ang layunin nila. Lunurin ang katotohanan sa ingay ng teknikalidad. Habang nagdedebate ang mga abogado sa kagalang-galang na Korte Suprema, ang taong bayan ay patuloy na nagtatanong, nasaan ang pera? Bakit ito nagastos ng ganun kabilis? May pananagutan ba talaga ang Vice-Presidente? We will answer the lawyers in the Supreme Court, but we will answer the Filipino people here. Narito po ang proseso para linawin ang mga akusasyon. Dito natin ito dapat pag-usapan. Let us not forget that what is truly supreme is the Constitution. Malinaw ang sinasabi ng Konstitusyon. The House of Representatives has the exclusive power to initiate impeachment and the authority to determine its own rules. Hindi ito imbento. Hindi ito kagustuhan ng iilan. Ito ay mandato ng konstitusyon. Now, the Vice President says, the petition in the Supreme Court is not meant to avoid the process, but to seek clarity. But if it is clarity that it is sought, bakit hindi dito? Dito ang clarificatory hearing. Dito dapat magpaliwanag. Kung handang humarap, dapat dito humarap. Matagal na nating naririnig. Handa raw. Handa saan? Sa press statement? Sa social media? Pero pagdating dito sa prosesong may saysay, nawawala. Hindi sapat ang sabihing handa. Kailangan magpakita. Kailangan sumagot. Kung walang kasalanan, simple lang. Magpakita, sumagot, hindi sa labas, kundi dito. In closing, let me stress, this process is not about personalities. It is about accountability. It is about responsibility. Ito ay paninindigan para sa katotohanan. Impeachment is the people's constitutional mechanism to hold public officials accountable. Tandaan natin, ito ay pagtukoy lamang kung may probable cause o wala. At bahagi ng prosesong ito ang pagdinig natin ngayon. Isang pagkakataon upang linawin ang mahahalagang issue sa kasong ito. Inaasahan natin ngayon ang pagpapaliwanag ng mga
That was the, for those who just tuned in, that was the ongoing House Justice Committee hearing on the impeachment proceeding against the Vice President Sara Determination Duterte. of probable cause. Yes. And nag-opening statement dyan si Congressman Luistro. Yes, a which is very the chairperson of the committee. committee. And very powerful statement, very strong and stern, hitting back at those who are saying na they're conducting a trial, who are questioning the validity of their hearing. So she mentioned the VP Sara, she mentioned the Supreme Court also. And she reiterated that this process is never about a personality, but it is about accountability And about the Constitution. responsibility and the Constitution. But later today, we will be expecting Ramil Madriaga, the alleged bag person of the Vice President Sara Duterte, And Attorney Michael Poa. to appear nandun. today. Yeah. All right, let's now bring in our mobile journalist, Amy Atienza. Amy, go ahead. Good morning, Angela Diego. Nakita nga natin kanina na nagsimula na itong first official hearing din para nga sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Isa sa mga key takeaways lang din na nakuha natin doon sa naging opening statement ni Justice Committee Chairperson Jovi Luistro ay itong meron daw pending petitions sa Supreme Court para nga patigilin yung impeachment proceedings dito sa Kamara. Una na dyan yung final ni Pastor Kibuloy, pangalawa yung final ni Vice President Sara Duterte, parang na-represented by her lawyers. Pangatlo, yung final ng ibang individual, kabilang na nga mostly daw dyan ay lawyers, at yung pang-apat nga ay final naman ni Carpio and ng lawyers sa Regional Child Court ng Quezon City. So makikita natin na meron pa rin mga pagtitigil na ginagawa nga dito sa proseso ng impeachment hearings dito sa Kamara. So yan yung isa sa mga bagay din na nilinaw ni Representative Luistro na pagdinig lamang ito at hindi trial na nangyayari dito sa Kamara. Kaninang umaga, bago tayo pumunta dito, may nakita na rin tayong ilang mga progressive groups na nagko-call for the continuation of this impeachment proceedings. At yun nga, dahil nga kahit hindi magpakita dito si VP Sara at dahil nga rin walang temporary restraining order na ibinigay ang Korte Suprema, ay tuloy-tuloy daw ang magiging diskusyon at talakayan yung pagdinig dito mismo sa Kamara. Hinggil nga sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At bago nga din magsimula, nakita na natin dito si Attorney Michael Poa ng kampo ni VP Sara. At yun nga, nasabi niya na hindi daw magpapakita mismo yung defense team ni VP Sara dito sa anticipated natin na hearings na nakaset today, April 22 and April 29. Habang yung ombudsman naman ay hindi pa muna magpapakita dahil nga ipapakita Yun. certified true copies ng SALENS ni VP Sara. Linawin ko lang, Amy, sabi mo yung ombudsman di pa magpapakita, no? Kamusta naman si Ramil Madriaga? Nandiyan na ba? Yes, actually very early morning daw ay nandito na nga si Ramil Madriaga kasi ang alam natin ang available time niya nga lang for today ay 8 a.m. to 5 p.m. So early pa lang bago pa magsimula itong impeachment proceedings ng 10 a.m. ay nandito na siya. So around 8 a.m. nakuha natin yung mensahe na nakarating na dito si Ramil Madriaga. At yun nga, ina-expect natin na dahil nga limited lang din yung time na meron tayo with Ramil Madriaga at yung binigay nga para kay Ramil Madriaga ay mas magiging malaman syempre yung discussion. At yun nga yung magiging focus for today, lalo na dahil nga early pa lang, maaga pa lang ay nandito na talaga siya. And just to confirm, the presence of Attorney Michael Poa, ang kanyang kumbaga gagawin dyan ay as a resource person dahil siya ay dating kinatawan ng Department of Education, not as the part of the defense team of the Vice President, correct? Yes, well, kailangan din natin i-clarify pero dahil nga napasapi na rin naman talaga itong si Attorney Michael Poa para nga dito sa impeachment, ay ina-expect talaga natin na makikita natin siya. Pero yun nga, paglilinaw niya kanina dito sa naging interview din kasama yung House Media na hindi daw magpapakita mismo yung defense team ni VP Sara pero most likely may makuha din naman tayo
discussions regarding nga sa mga statements na maibibigay niya later on. At yun nga din, paglilinaw din no, sa nasabi ko kanina, dun sa ombudsman, technically may representative pa rin sila dito. Nandito si A.O. Clavano para nga makinig din dun sa pagdinig na mangyayari sa Kamara. Pero sinabi niya din doon sa naging panayam ng House Media no, na hindi pa totally magdi-discuss yung ombudsman para nga doon sa SALN na isinapina din no ng House Justice Committee para nga dito sa impeachment ni VP Sara. So Amy, ilan days to? May isa pang session, di ba, after this? Actually, dalawa pa yung ina-anticipate natin, Diego, no? So today, April 14, tapos meron tayo sa April 22 and April 29. Well, so far, dito pa lang din natin madedetermine kung kinakailangan pang dagdagan yung dates na yan. Dahil ito naman ay mga hearings lang. And syempre, dahil nga meron tayong 2 impeachment complaints din na kailangan nga talakayin din dito sa House Justice Committee. Syempre, titingnan natin kung gaano katagal giging proseso din ito. Pero yun pa lang yung dates na ibibigay dahil by May 4 naman ay magbabalik na rin sa session no, yung Kamara. So tingnan natin what comes after April 29 kung matapos na nga ba yung magiging pagdinig or madadagdagan pa ng dates yung magiging hearings nga dito sa Kamara tungkol nga sa impeachment ni VP Sara. Amy, hindi ko lang maalala kung nabanggit mo na to, pero yesterday kasi nag-release no, officially ng statement ito si Ramil Madriaga, itong alleged bagman nga daw ni Vice President Sara Duterte regarding nga yung kanya mga koneksyon kay Vice President Sara Duterte at yung plot no, to oust the current president. So ito bang papel na to ay nasaan na? Ito ba ay naibigay na ngayon sa Justice Committee or hindi pa? Well, technically, titingnan na natin no, kung naibigay na nga dahil yung affidavit niya ay nagsisilbi ding dokumento doon nga sa 2 impeachment complaints na naihain dito sa Kamara. Ito nga sa Balya et al. Complaint, pati Cabrera complaint. So far, dahil nga meron siyang mga documents dito, ay na yun nga, naglalaman din ng statements niya na itong 2022 electoral campaign ni VP Sara ay funded ng Pogos at drug lords. Titingnan natin kung paano nga ba yung magiging proseso nito. Especially nandito naman no, si Ramil Madriaga para nga mag-testify din. At paglilinaw na lang din, no, at i-add ko na lang din, may protective custody naman na ibinigay kay Madriaga dahil nga din sa testimonies na ilalapag niya. And syempre, may threat din na nakukuha doon sa life na ni Ramil Madriaga once mag-testify siya dito. So binigyan naman siya ng protective custody no, ng House Justice Committee at ng House Sergeant at Arms. Pero tingnan natin kung ano nga ba yung magiging proseso din nitong documents or nung naging statements ni Madriaga pagdating nga dito sa usapin nga ng impeachment. Alright, thank you so much for the updates. That was our mobile journalist, Amy Atienza. Joining us now is political analyst Dennis Coronacion as the House resumes impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte despite legal challenges. Prof, thank you for joining us. Hi, Prof. Good morning. Hi, good morning, Mama Angela and Sir Diego. Thank you for having me. All right, Prof. Dennis, narinig mo yung opening statement, no? What do you make of it? Well, a bit of it, no? Pero yung opening statement niya is ni Congresswoman Luistro. I think we somehow expected it from her, no? So she narrates the what do you call this, yung bang the need for the impeachment to push through despite the economic woes and despite the other problems that our country has been facing, and some other things regarding the impeachment, kasama na yung legal challenges, ano. Well, the House of Representatives, especially the House committee members, are very vocal and transparent naman doon sa kanilang stand pagdating doon sa judicial overreach na tinatawag, nung kumbaga yung pakikialam, for lack of a better term, ng Supreme Court doon sa mga ibang mga procedures ng House of Representatives. But yesterday, meron na naman TRO galing po sa Duterte camp, mainly dun sa asawa ni Vice President Sara Duterte. What happens then now kapag ito ay nagdesisyon not in favor, no, doon sa dito sa pagsabina sa pina, no, ng SALN ng mag-asawa? Well,
Yun nga ang ano 'no, yun rin ang isang tanong kasi yung at least yung previous, petition, coming from the Duterte camp, filed before the Supreme Court. The Supreme Court did not grant the request, for the issuance of a TRO. So that, Yes. that paved the way for the continuation of this ano 'no, impeachment, proceedings. So, naging tahimik yung Supreme Court doon and this time around sa lower court naman. So I don't know if an RTC court is given the mandate or is allowed to issue a TRO against mga initiatives and actions being done at the House of Representatives. So I think that will be that will be an issue. Tingnan natin ano if really an RTC court can stop the proceedings that are being done by the lower house or by the House of Representatives. Pero in the meantime habang wala pa yan ano, but definitely that's going to affect ano. I think even if there is no clear legal answer to that question, somehow there is that concern. It poses a concern to our lawmakers, especially at the House of Representatives, kung ano magiging kung ano magiging fate. Kasi somehow isipin ng mga tao pag nag-issue ng ano yan ng TRO, baka kinakailangang ihinto ng House of Representatives yung kanilang impeachment proceedings against the Vice President. But then again, isang malaking legal question. Prof, bakit, well, a lot of people are asking how come at this point it's still very early actually in the impeachment proceedings, and determination of probable cause pa lang, pero parang bakit yung kampo daw ni VP Sara is going all out to try to stop yung probable cause hearing or from even kay Ramil Madriaga from testifying. If ever he does testify later, will this be damaging to her at this early stage or sa Senado pa if ever umabot? Well, given the amount of effort exerted by the Vice President's camp to stop at least this part of the impeachment proceedings, we could not help but wonder ano nga ba ang meron sa sasabihin ni ni Mr. Madriaga na pwede makadamage, posible ba makadamage yung sasabihin ni Mr. Madriaga against the Vice President or baka naman walang pasabog baka masyadong hyped up lang yung testimony, yung sasabihin ni Mr. Madriaga. So ako from my end siguro ako bilang isang ordinary citizen, I would like to hear what Mr. Madriaga will be telling us, will be telling during his the moment that he's being called upon to give his testimony about what he knows. So yun, sa akin lang sana hindi napigilan because the people would like to know the Right. truth. See if there's really nothing to hide tingin ko kung pawang kasinungalingan lang naman sasabihin yan as alleged by the Duterte camp, then we might as well hear what he's going to say and hayaan na natin yung public scrutiny, yung mga tao mag-decide kung may credibility ba at valid yung mga statements ni Madriaga. Pero Prof, have you seen the released affidavit yesterday of Ramil Madriaga? Yung handwritten affidavit niya? Not yet, pero I know that yung gist ng kanyang yung kanyang accusation against the Vice President that allegedly he was the one who I think who took care of the contributions given by certain POGO operators and I suppose yung mga yung mga illegal drug syndicates. Prof, ano yung magiging implication nito, if the Vice President continues to try to stop the hearing, the impeachment proceedings at this stage, given na early on nang declare na nga siya, natatakbo siya Pangulo, so alam ng mga tao may political intent siya. I think it's going to have a big implication in addition to what you said, Sir Diego, na
I think in the past, she's always being quoted. In the past, she gave us she gave a statement na let there be a bloodbath. So kumbaga man china-challenge pa niya na ituloy itong ano no itong impeachment proceedings laban sa kanya. Pero ngayon there seems to be a complete turnaround of her stand that she made before. So nagtataka ang mga tao bakit kaya from her previous very strong stance that she's favorable for the impeachment proceedings to push through, bakit biglang Yeah. nag-about face, ba't biglang nagbago? So yun ang isang konteksto na susuriin, na gagamitin upang suriin yung kung ano man yung mga efforts na ginagawa ng kampo ni Vice President to stop the impeachment proceedings against her. Well, having said that also, Prof, a few days ago, nagkaroon ng bagong presidente, ang PDP Laban, which is the brother of the Vice President, si Baste Duterte, rather, no? Others are seeing this na Plan B, na just in case Vice President Sara Duterte doesn't work out, ma-impeach, etc., meron kang Baste Duterte. But how do you make of that? Well, it can be a plan B, pero matagal pa yun, kasi 2028 pa yun. I think the reason why, itong rage was created primarily because of the need to harness whatever so-called rage is being felt by the people against the administration. So tinatry lang gamitin ito and to channel it to their advantage, kasi alam naman natin that the Duterte camp has been engaged in such in such initiatives. Every time magkakaroon ng issue ang ating administrasyon, nariyan parati yung opposition led by the Vice President or by the Duterte family to turn the resentments or anger of the Filipino people, use it against the administration. Nakita natin yan noong, I think, noong panahon na yung peak ng flood control scandal. So nagkaroon ng mga mobilization ng mga tao by various camps, kasama doon yung mga pro-Duterte supporters, and including Iglesia ni Cristo. So they tried to harness yung ganung resentment ng mga tao against the flood control mess, or regarding the flood control mess, and use it against the president. So kaya nga lang limited yung impact nung time ng mga previous attempts. I don't know this time if they're going to succeed. And again, the difference I think the difference between this current attempt by the Duterte camp is that dito nakapronta na yung Duterte family. At least a member of the Duterte family. Nandiyan na si Davao City Mayor Baste Duterte. So unlike in the previous attempts, parang behind the scene lang sila eh. So pero this time parang very courageous na sila and brave, at may nilagyan na nila ng mukha yung itong current attempt to harness the resentment of the people, supposedly kasi nga because of the oil crisis and the economic woes. So try nila, and this time around meron ng leadership from the Duterte family. Well, there's a lot to Unpack. in this situation, at tayo susubaybay pa rin doon sa ongoing impeachment hearing ngayon sa House of Representatives. But for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, political analyst Dennis Coronacion. Maraming salamat po. Salamat po. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. President Bongbong Marcos has used his emergency powers amid the oil crisis, removing the excise tax on some petroleum products. Starting today, April 14, kerosene and liquefied petroleum gas, or LPG, will be sold minus excise taxes for the government. Many, however, were expecting that excise taxes on diesel and gasoline will be included, as the transport sector and motorists mainly use both.
President himself did not provide any explanation for the exclusion. Sa ilalim ng kapangyarihan na binigay sa atin ng batas, tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ang katumbas nito ay 3 piso at 36, how much is this? 336, 3 pesos 36 ang bawas ng kada kilo ng LPG. Halos 37 pesos sa isang tangke ang mababawasan ng presyo. At 565 pesos 60 centavos kada litro ng kerosene. Now, apart from the announcement of the excise tax cuts, President Marcos also faced the media amid rumors about his health. He personally dispelled the rumors, even doing jumping jacks as he walked to the podium. Ano po, ano? Ayan o, this is, hindi it's at the tape, it is I am carrying my statement, it is April 14, we're going to talk about the excise tax. So this has been done today. Motorists are getting a break at the pumps today as oil companies implement a fuel price rollback. Petron, for one, cut gasoline prices by 4 pesos and 43 centavos per liter, diesel by 20 pesos and 89 centavos, and kerosene by 8 pesos and 50 centavos. The new prices took effect early this morning. The Energy Department said the adjustment is based on average global trading data, particularly from the mean of Platts Singapore, which showed decline last week. It warns, however, that any escalation in the Middle East conflict could again push oil prices higher. Let's now check in the situation at gas stations. We're joined live by mobile journalist Francis Rivera. Francis, go ahead. Good morning, Angela and Diego. Ngayon, dito tayo sa isa sa mga gas station kung saan nag-offer ng 10 pesos roll-out of fuel subsidy para doon sa ating mga kapatid na tsoper na jeepney driver at UV Express driver. So sa ngayon kasi naglalaro na rin sa 120 to 130 pesos ang kada litro ng diesel, habang 90 pesos to 95 pesos naman ang kada litro ng gasolina. At kasama nga dyan yung 10 pesos rollout ng makukuha na diskwento para doon sa ating mga kapatid na tsoper. No? At kung susumahin, makakakuha sila ng more or less 30% off ngayong linggo na ito. At ito raw ay tatagal, or ito raw ay per week makakakuha sila ng 150 liters. So kung hindi na daw nila makonsumo yung 150 liters, no, ay sa linggo na ito, maaari pa rin nila ma-avail yan sa mga susunod na linggo. So equivalent po yan sa 1,500 pesos per jeepney driver. Francis, meron ba tayong update doon sa ilang mga gasoline stations na ipinasara noong mga unang weeks ng oil crisis natin dahil nahuli o nakita nilang nananamantala? Sa ngayon, Angela, patuloy pa rin tayong kumukuha ng information kung ano yung mga nangyari doon sa mga gas station na pinasara or binabaan ng show cause order or panandalian mo ng hinto yung operasyon nila. Pero papunta rito, no, sa location dito sa may Muntinlupa, may mga ilang gas station din tayo nakita na nagsara, no, at yung iba nga doon talagang iba na yung talagang tali or meron ng mga barikada yung harapan nila para hindi na raw pasukan at wala na rin tao or wala na rin mga gasoline crew or staff na nandoon. So totally sarado. So siguro mga nasa 5 or 3 hanggang 5 gas station yung mga nadaanan natin na nagsarado na rin. Francis, baka may idea lang, yung where you are right now, no? Ano nakalagay sa board dyan sa diesel? Magkano diesel nila per liter? Sige. I-walk through ko kayo dito sa may pinakagas itong price list nila. Anong station yan ulit? So, Parañaque, no? Ito, nasa 100 Ay, malabo. We're losing you, Francis. Francis, are you there? Yeah.
Yun. Oh, sayang. 131. Kung Wala. nakikita nyo, 131. Malabo yung signal ni Francis. Francis, maano yung signal mo? Pero based sa board nakikita natin dyan, I see it's 128 pesos and 50 centavos. Tama ba, Francis? Yung regular gas nila ay nasa 97. Yung premium na gas nila ay nasa... So dito naglalaro Wala. Wala na, nawala. So yun, yun, so based sa board nakita natin, it's 128.50. Better than last week na 130 plus, di ba? Oo, magkaiba nga kasi 'di ba yung sinabi ng oil industry players sa kanila, Yeah. ang rollback lang daw would be just 10 pesos. 10 pesos. Pero when President Bongbong Marcos announced the other day, 20. it was 20 pesos. Now, thank you so much for the updates. That was our mobile journalist, Francis Rivera. Now let's check the situation of cash aid distribution in Malabon. Our mobile journalist Ray Vicente is on the ground. Ray, what's happening there? Angela, Diego, kasalukuyan nga isinasagawa ang special payout day para sa mga TODA or tricycle drivers dito sa Malabon Sports Complex, kung saan nasa 1,249 ang inaasahan na total na mabibigyan ng mga tricycle drivers dahil nasa 565 ang unclaimed at 684 naman ang mga additional. Pero yung mga nakausap natin, Angela, Diego, kanina ng mga tricycle drivers, ang isa sa mga rations na narinig ko kanina ay tulad nga ni Kuya Fernando na meron siyang pangalan, full name, kaya hindi niya nakuha yung ayuda nga noong unang petsa nga noong Marso dahil daw sabi ng CSWD dito sa Malabon, nagkaroon daw ng problema sa sistema, hindi madatik yung isa nga sa pangalan. Kaya ang ginawa na lamang ni Kuya Fernando, pati yung kanyang katukayo sa pangalan, naghati raw sila doon sa 5,000 nga na ayuda. So, tig 2,500 sila at ngayon, tig 2,500 daw sila ulit dahil sabi niya kasi kinakailangan na talaga niya ng additional na cash assistance dahil nga meron sa sakit na puso. So, kailangan niya talaga ng panggamot o pambili ng kanyang gamot. Pero ayon naman sa ibang mga nakausap natin katulad namang ng presidente ng Federation ng TODA sa Malabon District 1 ay hindi daw nalagay yung ibang mga tricycle drivers sa listahan o sa Mart Master List kasi may mga umuwi raw talaga nitong Holy Week at yung iba naman talaga hindi nasama so nalimutan. Pero sabi naman ng CSWD, wala na daw dapat ipag-alala kasi i-encode na sila actually lahat ngayong araw at mag-aantay na nga lang sa susunod na special payout day. Pero sa ngayon kasi, Angela, Diego, kahit nga nag-announce ang DSWD kahapon lang ng additional day para sa special payout para sa mga TODA at sa PUJ drivers para sa Biyernes, dito sa Malabon, wala pa talagang specific na date kung kailan magkakaroon. No? Pero itour ko lang kayo sa Diego, Angela, sa kasalukuyang sitwasyon. Kung makikita nyo, wait lang, i-backcam lang natin. Ayan, dito kasi yung verification area. So, kumpara talaga kanina, na doon, hanggang doon yung pila doon sa likuran, mas unti na ngayon. Kasi mabilis naman talaga yung proseso no. Nagkakatalo lang talaga, nagkakaaberya sa mismong verification kung saan marami pa rin talaga sa ating mga kapatid na tricycle drivers ang merong mga mismatch na pangalan, mga maling address, pati yung mga misspelling. I-tour ko rin kayo saglit, Diego, Angela, doon sa mismong place kung saan nga binibigay ayuda. So malapit lang naman siya, kabilang covered court, andito naman yung isa. So kung sakali lang meron ka pang problema, kunyari wala ka pa sa master list o meron pang mismatch na pangalan, pwede kang pumunta rito sa help desk nila dito kung saan nga nagkakaroon ng kumbaga verification din kung hindi mahanap doon, no? Pero kung complete ka na overall, okay na, wala nang problema, dito na mismo yung bigayan ng 5,000 na ayuda kung saan nga kung makita nyo marami ang bakante dahil maliban daw talaga sa mabilis sa pila, ang sabi talaga ng mga nakuusap natin dito na CSWD, talaga marami daw yung mga nagkakaroon ng maling pangalan or mali ang spelling sa pangalan pati address. Kaya kakaunti lang din yung mga narito, Angela Diego. All right, thank you for that report. Mobile journalist Ray Vicente. And that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunzad Castro. And I'm Angelo Castro III, kapatid, we are One News. All sides, all the time.